Ayan po at gaya po na madalas yung narinig sa akin, isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At siyempre, lagi po natin ipinagdarasal na ang swerte ay sumain nyo na po. Ayan. Yan po yung lagi nating ipinagdarasal dito, na wag na po sanang pagtagalin ng ating Ama or ang ating Panginoon na iyang mga biyayang yan ay darating na po sa lalong madaling panahon sa lahat po ng mga subscribers ko. At dito naman po sa mga bashers ko, aba ay dahan-dahan lang po kasi baka mamaya maisumpa ko kayo rito na hanggang sa ilang generation ng inyong pamilya ay magiging abnormal. Ayan, at gusto niyo ba yon? So kung gusto niyo, sige, tuloy lang ang pambaba sa akin. Dahil yon ay araw-araw ko rin namang isumpa kayo na lahat ng mga dilubyo ay dadapo sa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng inyong lahing henerasyon ay magiging abnormal kayo. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, magkamatay na lang kayong lahat. At dito naman sa NPA, mga NPA na mga putang ng mga NPA nito ng mga dilubyo sa lipunan na pinagpipilitan yung impeachment dito kay BP Sara ay mapisti na kayong lahat, daanan na sana kayo ng kulira ng mga animal kayo at matudas na kayong lahat dahil kayo ang pahirap sa taong bayan. Ayan, at lahat po yan ay ating ipagdarasal at yun naman po ang pagkakaalam ko, wala po tayong ipagdasal dito na hindi nagkatotoo. So, sana ay magkamatay na. At sa dinami-dami habang nakikinig ako sa balita kahapon sa kagabi sa Channel 7, nakita ko pa yung Congressman Ngiwi. Yung laging nakaganyan na parang tanga na yung buhok niya hinawi na rito sa kanyang tagiliran kasi puknat yung buhok niyan. Kasi nga po, isinumpa po yan eh. Tingnan niyo po yan. Kung gusto po ninyong maging ganyan sa itsura nitong Ngiwi na yan, na congressman na yan, ay wag na kayo mangba sa akin, ganyan ang mangyayari sa inyo. Siguraduhin ko sa inyo, hindi lang kayo maging Ngiwi, mapupuknat pa yung mga ninyo, yung mga buhok ninyo. Ayan. Kaya tigilan nyo na yung mangba sa akin dahil sabi ko nga sa inyo, magagaya kayo rito na isinumpa. Ayan po ang itsura niyan. Isinumpa po yan. Ay, hindi ko alam kung ang lakas-lakas ng loob niyang umapir sa Channel 7 na matindi na po ang paggangiwi niyan. Grabe. O, tingnan nyo naman yung buhok, parang itinapal na bunot. O, yan po yan. Ganyan po yung mga sinusumpa. O, yan po yung mga NPA na nandyan sa, sa Kongreso. Wala talaga silang tigil hanggat hindi nila nakukuha yung kanilang gusto. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy at ito po ay napakaganda nating tatalakayin. Itong si Tito Bongbong ko. Kasi nga po, di ba, sa Lunes na po yung rally ng Iglesia ni Cristo. Ayan naman po ay hindi po abusador itong mga membro ng Iglesia ni Cristo. At sinasabi ko naman po ay ako po ay naging iglesia rin po ni Cristo. Dangan nga lang ay noong mga time na nasa abroad ako ay hindi ko na po maasikaso. At yun, wala na lang po akong oras kundi lagi na lang lipad dito, lipad doon. Pero hindi po ako aswang. Kaya yun po, naging nawala na po ako sa pagiging membro ng Iglesia ni Cristo. So yun nga po, linilinaw ko lang, kaya po ako lipad ng lipad kasi nga po nagtrabaho ako sa napakatagal na panahon sa isang international airline company, multinational. Ayan.
Kaya alam ko po na hindi po abusado itong ating mga Iglesia ni Cristo na member dahil nga alam ko po yan. So, mamaya po ay bubunot po tayo ng dalawa. Dalawa po yung ating bubunutin mamaya dito sa 10,000. Ano po? Pero bahala na po mamaya. Depende na lang po mamaya yung kung 10,000 nga ba o 20,000 ang ibibigay natin. Pero depende lang po yan sa kondisyon ko. Ayan po, mapapansin po ninyo, iba na po yung ating timba na gagamitin. At permanente na po itong gagamitin natin. Kasi nga po yung isang timba, di ba, may tapal pa rito. Kasi nga po wala talagang time na para magpabili ako ng bago. At ang alam ko kasi dati, hindi ko naman iniisip na magiging permanente na itong pamimigay natin. So since na permanente na, nakakahiya naman sa inyo na may tahi pa yung timba natin. Ayun. At saka marami rin po nadagdag na rito. Marami na po. Dahil po doon sa mga patuloy po na nagpapadala ng subscribe dito sa Tariq Hassan Mirza at doon din po sa Martin Hall Stranger. Ayan po. So, marami po, tuloy-tuloy pa po yung pagpapadala nila ng katibayan na sila ay nag-subscribe at nagpa-subscribe. Ayan po. Kaya parami na po ng parami ito. So, ayan po. At ito po ay napakahalaga nating tapikin. Maliban po dito sa isinumpa na ito, ay ang mangunguna po sa rally ng ating mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay walang iba po ang nadadalo. Itong si Tito Bongbong ko. Ayan. Siya rin po ay dadalo sa rally na yan, pag-peace rally na yan ng Iglesia ni Cristo. Mismo ang aking Tito Bongbong. Ngayon, ano ba ang gagawin ng aking Tito Bongbong dyan sa rally net? Bakit siya mismo ang sasama? Kasi nga po, magtataas po siya ng placard. Nakaready na po yung placard na kanyang itataas. Na ang nakasulat po doon, Bangag resign, now na! Yan. Yan po ang placard na dadalhin ng aking Tito Bongbong. At pupirsahin na raw niya na talagang doon sa pamamagitan ng kanyang placard na yun ay sana matauhan itong si Bangag. Yan po yan. At imaginin mo, siya pa mismo ang maglalagay, mangunguna sa rally na yan at sasabihin ng aking Tito Bongbong, Bangag resign! Bangag resign! Bangag resign! Igosong pirigni! May bulbol sa pisngi! Ayan. Yan po. At yan po ang katotohanan dyan. At sabi ko nga po ay marami lang po ang hindi nakakaintindi. At kagaya po nitong mga congressman na mga tanga na nandyan na pinipilit talagang ihain. Ang pagkakalam ko po ay sa Lunes daw yata ay dadalhin na raw po kay Tambaloslos yung impeachment complaint kay BP Sara. So ibig sabihin talagang tutuloy yan dahil nga sila para ano pa na gumastos itong animal at Tambaloslos na ito ng bilyones dito sa mga congressman na mga na ito, mga parang mga tawag dito mga gurame. Pag kung hindi rin lang niya makukuha ang gusto niya. Sus, itutuloy talaga nila yan. Kaya nga, yan po ang rason kung bakit itong mga Iglesia ni Cristo ay sumang-ayon lang po doon sa sinasabi ng aking Tito Bongbong na ayaw niya na ma-impeach itong si BP Sara. Kaya po magrarally ang ating mga kapatiran Iglesia ni Cristo dahil po sa pagsang-ayon doon sa gusto ng ating Tito Bongbong. Yun po yan. Hindi po dahil sa kung ano pa man yan. Ang Iglesia ni Cristo po ay non-political partisan po yan. Hindi po nakikialam yan sa mga problema ng mga politiko. Kaya nga po naging matagumpay at naging successful ang Iglesia ni Cristo.
Pero itong kakapal nitong mga Castro na ang kakapal ng pagmumukha at kapal ng ngiwi nitong congressman na ito, ay siyang bida-bida. Di ba nakita nyo? Sa Channel 7 kagabi. Siya ang bida-bida. Sinumpa na nga, bida-bida pa rin. Tingnan mo yan. Pagkatapos yan na mai-submit yung file ng impeachment, sa kabila naman ngingiwi yan. Kabila naman yan. Gaganyan naman yan. Tingnan mo yung buhok ko, parang bunot. Diba? Talagang ang babastos itong mga NPA na ito. Sabi ko nga, pagka itong mga ito ang nasalubong ko, itong mga ay, nako! Pipilipitin ko ang mga liig nito. Maniwala ka sa akin. Ito si Tambalos-los na kapal din ang mukha. Imaginin mo, itong Tito Bongbong ko, siya na ang nagsabi, ayaw ko na ma-impeach itong si BP Sara. Tapos itong kanyang pinsan na Tambalos-los na ito, tuloy pa rin. Ano kayong pinaglalaban itong Tambalos-los na ito? Anong pinaglalaban ito? Dahil ba sa ang pinaglalaban ito ay nasaan na ba yun? Ang mga putang na to. Di ko na malaman ko dito kung saan na yung mga pinaglalaban nito, mga baka ng to. Mga buisit to eh. Sinabi na nga ng Tito Bongbong ko na ayaw niya na ma-impeach si BP Sara. Tapos nagpupumilit pa itong mga animal na ito. Pero tingnan mo tingnan ninyo. Talagang grabe ang saya-saya pa ni Tambalos-los. Hindi, si St. Peter pala ito. May kasama pang bigas na Romualdez rice. Tingnan mo itsura ni St. Peter. Ayan Kanta nga ang saya-saya nila yan ang saya-saya. Di ba? May pakaway-kaway pa si St. Peter. Yan yata si Sandra. Kasama niya. Kasama rin dyan sino itong mukhang, yung mukhang kuhulo, yun yung nagda-drive, yun siya, yung nagda-drive. Ayan, Tapos, mamimigay sila ng bigas na nakalagay pa Romualdez rice. Ay, nakakadiri ka, Romualdez. Putang ina ka. Ayop ka. Bakit ko naman kakainin yung itsura mo? Kakainin ko, nakakasuka ka, hayop ka. Para kang si St. Peter. Bullshit ka. Gago. Tapos, maliban dyan, maliban sasama sa itong si Tito Bongbong ko, sasama siya sa rally na may bit-bit na placard na bangag resign. Kasama rin po ito si Kwan. Kasama rin po ito. Para lang po malaman ninyo, kasama rin po sa rally ito. Ito ipapakita ko, kasali rin po sa rally dahil wala po siyang gagawin dyan kundi manghimod ng mga ibak nila dyan sa kalsada. Ayan yan si Himod. Di ba? Tingnan mo naman. Ano tao pa ba yan o alien? Mario Joseph. Di ba? Ayan ako. Ito yung mga masigasig sa impeachment. Mga bullshit ito. Mga mukhang mga alien naman itong mga animal na ito. So, ayan. Maliban dyan. Maliban kay Tito Bongbong ko. Kasama rin sa rally itong si Tita Lisa ko. Nabigla naman kayo ngayon. Kasama si Tita Lisa. Kasi nga po, ang napag-alaman po natin na kulang po yung tambol na dadalhin na ang mga Iglesia ni Cristo. Kasi may chat po dito sa akin Ayan. Mr. Birana, kulang po kasi yung tambol na dadalhin ng mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo. Kaya nag-offer na po yung Tita Lisa mo na siya na mismo ang sasama sa parada. So
Anong kinalaman nung kung kulang yung dadalhin ng Kapatiran Iglesia na tambol na dadalhin nila at bakit nag-offer daw itong si Tita Lisa ko? So yun ang tanong ko. Pero mayroon pa rin pong sagot dyan. Kaya po nag-offer siyang yung Tita Lisa na sasama siya para yun pong butod niya ang gagawing tambol. O yan po. Kwan po yan ha. Chat po sa akin yan. So ibig sabihin talagang full support po. Itong si Tito Bongbong ko at saka itong si Tita Lisa ko, imaginin mo, in-offer pa niya yung kanyang butod para gawing tambol. O, di ba? Ngayon, at doon baka mamaya doon sa pagdadala ng Tito Bongbong ko ng placard na Bangag resign. Nako, yun po ang hindi tayo nakakasiguro na baka mamaya ay sumamain na itong mga military at mga kapulisan. Kasi si mismong Tito Bongbong ko na mananawagan nga, Bangag resign. At saka Marvel resign. Putang ina yan. Yan ang delikado. Delikado talaga yan. Pero bilib ako dahil imaginein mo. Kasi ito talagang Tita Lisa ko, talagang supportive talaga yan sa lahat ng oras. Lahat ng kailangan itong mga tauhan nila dyan, supportive talaga. Tingnan mo dito sa Iglesia ni Cristo, supportive. Imaginin mo, i-offer niya yung kanyang butod para gawing tambol. O, di dyan nyo makikita na talagang itong si Tita Lisa ko ay supportive. O, kaya mali yung sinasabi ninyo na mga kung ano-ano mga sinasabi niyo, mga satanas pa, satanas. Mali po. Napakabait po yung Tita Lisa ko. Sobra pong bait yan. Diyan nyo po makikita. Sa January 13, magsasakripisyo yan. Ang hindi nga lang natin alam kung sino ang tagapalo doon sa kanyang butod. Kasi siyempre gagawing tambol yan eh. At titingnan natin kung itong si BMR o di kaya si KPL baka mamaya mag-voluntary na taga-batter ng butod ni Tita Lisa ko. Oh. Hindi natin alam. O baka naman si sino pa ba? Si Tropang Bisaya. O baka si agent ng bayan. Malay natin. Kan kayo, sobra-sobra kayo kung mapaghusga sa tao. Tingnan nyo, nakikita na. Kung mayroon kayong dapat mahalin, itong tita ko. Kung mayroon kayong dapat suportahan, itong Tito Bongbong ko. Tingnan mo. Silang dalawa ang mangunguna. Yung si Tito Bongbong ko, sisigaw na sisigaw yan. Bangag resign. Oh, itong si Tita Lisa ko, gaganyan-ganyan sa kalsada habang pinapalo ng tambol. Gagawin tambol ang butod niya. Oh, in-offer na ng tao yan ng Tita Lisa ko. Tapos ngayon kung ano-anong mga sasabihin nyo sa kanya. Huwag ganyan. Maniwala kayo sa akin, kakarmahin kayo pagka ganyan ang kinukuha niya sa tao. Kagaya itong mga bashers ko, siguraduhin ko yan na itong mga ito ay gagapang sa kahirapan na parang mga ahas. Ha? At mas maganda pa ang buhay ng manok kisa dito sa mga buhay nitong mga bashers ko. Dahil isusumpa yan ng langit. Kasi kaya ko sinabing mas maganda pa ang buhay nitong manok kasi yung mga manok, isang kahig, isang tuka. Pero itong mga bashers ko na isinumpa, kahig na ng kahig, kahig na ng kahig, wala pang matuka. Yan. Hanggang sa huling lahi ng inyong generation, mamalasin at magiging abnormal na kagaya nito. Ayan. Di ba? Abnormal na. Yan. Saka, sabi ko nga,
imagine mo, wala talagang kwan eh. Wala talagang katigil-tigil sa kwan. Mayroon pa palang kwan dito eh. Oh. So, kahit saan ang gulo tingnan. Oh. Ayan, tingnan mo. Bida-bida. Bida-bida yung ngiwi na yan, oh. Oh, tingnan mo yung ngiwi. Oh, yun oh. Si ngiwi. Oh, yan, bida-bida, oh. Kitang-kita mo yung buhok niya na parang itinapalabunot. Tapos yung ngiwi niya, sobra na. Isinumpa kasi yan. Oh, isa pa. Oh. Ganyan ang mangyayari sa inyo, mga bashers ko. Maniwala kayo sa akin. Yan ang mangyayari sa inyo. Imaginin mo. Mayroon bang taong ganyan? Kung hindi sinumpa yan, hindi ganyan ang itsura niyan. See? Tingnan mo. Tanga lang. O, di ba? Ano tingin nyo? Tao yan o alien? Yan ang bida-bida sa Channel 7 kagabi. Ang lakas ng loob. Tingnan mo itong itsura niya. Hindi naman itsurang tao yan. Itsurang tao ba yan? Yan yung mga isinumpa. Kaya kayo mga bashers ko, ay kung ayaw nyo matulad sa taong ito, tigil-tigilan yung pambaba sa akin dahil magagaya ko dyan na mga isinumpa. Anyway, sabi ko nga po ay bubunot pala tayo ng dalawa kasi parang inaantok na ako. Dahil madaling araw na po kami dumating kanina. Yun naman po ang trabaho ko eh. Na samantalang hindi ko naman dapat na trabahuhin ito, hindi ko naman dapat obligasyon ito. Pero wala eh. Kailangan kong gawin kasi yun ang inuutos ng aking puso at damdamin. Ang kahit papaano ay makapagbigay ng kaunting tulong din sa mga kababayan kung walang masaing. Kaya yun lang sana ang apila ko dito sa mga animal na mga kongresistang ito na bilyon-bilyon ang kinukulimbat itong mga animal na ito, lalo itong tambalos-los na ito. Pero ito, napapabayaan itong ating mga kababayan dahil sa kanilang kagahamanan, lalo na pagdating sa pera. At yun nga po yung sinasabi ko na grabe na dapat nang ipagdasal, dapat nang isumpa itong mga animal na mga kongresistang itong mga kawatan na ito, lalo na itong mga NPA na itong mga putang na mga NPA na ito hindi pa matudas. Bagay nung time na yung time na kasagsagan pa ng NPA, marami rin akong tinudas ng mga NPA. Bakit? Kasi dati nandun ako naging membro din po ako para para malaman ninyo yung time na yun, nagpa-member po ako dati ng CHDF. Pero hindi po yung si Matubato At yung time na yun, sinamantala ko yung pagiging membro ko, marami rin ako tinudas sa mga NPA. Tingnan nyo si Matubato. Pinakawalan na ni Kwan. Ano itong bullshit na sino to? Animal na administrasyong ito. Kaya talagang wala kayong mapapala sa bangag administration ito. Kaya pasalamat kayo sa aking Tito Bongbong na ipagwawagwagan niya na pag-resignin itong si Bangag. Ayan. So bubunutin na po natin yung magkano yung sinabi ko kanina? 10,000? Ano ba? Bagay, dalawa lang naman itong bubunutin natin. Gagawin na natin na 15,000 na lang. 15,000 po itong bubunutin ito. Dalawa po itong aking bubunutin ngayon. So, ayan. So, hahaluin po natin. Ayun po, di ba? Maganda na yung ating timba. Kasi, pati po yung pati yung kulay ng timba, ng mga papel, kini-question pa. Hindi nila naisip na ako dito ang namimigay.
At wala akong hinihinging sintabos sa kahit na sino na para sumali dito. Ano po? Wala. Ito na po. Kahit kailan po, tingnan ninyo sa mga YouTube uploaded video ko. Kung mayroon na ba akong hiningi sa inyo na mag-contribute ko yun ng ganito kasi magpaparapol ako. Mayroon ba? Wala. Ni sintabos po yan. Pero, sinasabi niyo pa rin na scam ako. Anong logic na sabihin yung scam? Paano ba ang ibig sabihin ng scam? Ang pagkakaalam ko, pagka-scam, hinihingan kayo ng pira. Di ba? Pero ako ba, meron ba akong hininging pira sa inyo? Ako ang namimigay dito. So, paano yung sabihin na scam? Talagang mga bubo kayo. Kailangan itong mga taong ito, kaya nga sinasabi ko itong mga bashers ko, maliban sa mamatay na lang kayo kasama itong mga itong mga politikong mga kawatan. Sabi ko naman kanina sa inyo, hanggang sa ilang generation ng mga kaapo-apuhan ninyo magiging abnormal na kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Ito na po. Ang ating, dalawa po ito nabubunutin natin sa halagang 15,000 po. Ayan. Sino yan? Ayan. Ayan, maliwanag. Di ba? Basa nyo. Si Marciana Abilia. Sa pangalan pa lang, Marciana antik na eh. Di ba? Di lalo na kung inyong malaman yung totoo kong pangalan. Sabihin nyo kung mayroong ka-antik-antikan dito, siguro yung pangalan ko ng antik. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kasi yan po ay nasusulat po yan sa banal na kasulatan ang aking pangalan. Yan po. At kaya nga po antik na antik na. Ito, kagaya nito mga ganitong pangalan, Marciana Abilia, ay parang parang panahon walang hanggan. Di po ba? So, at 15,000 po yan at alam nyo na, dito sa Tariq Hassan Mirza, makipag-ugnayan kayo rito sa Tariq Hassan Mirza or doon sa Martin Hall Stranger na messenger para doon kayo sasagutin ng aking sekretary kung paanong ipadala sa inyo. Pero sabi ko nga, hindi na kailangan ulit-ulitin. Alam nyo na yan. Kasi kung nandito kayo sa timba na ito, ibig sabihin, alam nyo na yung patakaran. Wala nang kailangang negotiation dito. Di ba? So, alam nyo yan. So, yan po yung ating mga pangalan na, marami na pong naidagdag dito. Marami na pong naidagdag na mga pangalan dito. At sabi ko nga po, tuloy lang po yung pagpapasubscribe. At sinabi ko naman po yan, diniscuss ko na po yan kung anong pwedeng mangyari. Ako po rito, pag nagsalita na may mangyayari. Sinabi ko dati, pagka naabot natin yung 100,000 subscriber, may mangyayari. Ito na po, wala na pong katapusan. Kaya po, nagpabili na po ako ng bago kasi nakakahiya na. Ako po ang nahihiya sa inyo. Dahil yung may tapal pa yung timba na ginagamit natin. Ay dito ngayon ay bago-bago naman ito, ay hindi na ako nahiya. Pero yan. At ngayon po ay dalawa po ang ating kuwanan. Yun po una si Marciana at ngayon po ay bubunot po ulit tayo. Ayan. Yan po siya. Nahalo po natin yan. At hindi ko po tinitingnan yan ha. Hindi po ako tumitingin dyan. Kaya po, hindi ko lang alam kung bakit in-issue yung mga kulay-kulay na yun na parang ang ibig sabihin, mayroon daw code yan. Wala po. Ano yan? Kung may mapili yan, may mata yung mata ko. Ganun ba? May mata ba yung yung kamay ko? Yan po. Bubunutin ko. Sige nga. Ayan. Sige. Kahit mabali lang liig ko ha. Ito, pag nabali ang liig ko, kasalanan nyo to ha. Ayan. Palagay ko naman walang mata yung kamay ko. Ayan. Ito yung nabunot natin. Pangalawa. So, ano pa ba? Wala na. Nasabi ko naman na lahat. So, tuloy na natin ito. Yan. Kayo na magbasa.
Yan. Basa nyo. Si Gerly Hoson. Gerly Hoson. Ayan. So, alam nyo na yan. Saan nyo i-claim yan. Ganun po. At sana po ay mapayapa yung gaganaping rally ng ating mga kapatidang Iglesia ni Cristo sa darating na Martes. At sana ay walang masaktan, walang magkaroon ng problema. At ganun din po. Huwag nyo namang pagka inyong pinapalo yung butod ni Tita Lisa, huwag naman masyado. Yung tama lang. Boom, 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 boom. Ganun lang. Habang tinataas ng aking Tito Bongbong yung bangag resign. Ayan. Ganun lang. Boom, 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 boom. Kaya nananawagan ako kay KPL at saka kay BMR. Baka gusto nyong mag-volunteer na pumalo dun sa tambol. Ayan, ang gagawin natin nga tambol ay inoper naman ng aking Tita Lisa yung kanya pong butod para malakas daw yung kalabog. Buga, 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 buga. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon at ibigay mo na po yung swerteng para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung naririnig nyo lagi sa akin pagkatapos ko magdaldal? Ayan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po.